Ngayon sa ating mga balitang pangkalakalan naman, nakikipag-ugnayan na po ang Transportation Department sa Victory Liner para sa isang North Exchange Terminal. Layon po ng DOTR na makabuo ng public-private partnership para sa isang integrated multimodal terminal exchange sa hilagang bahagi po ng Metro Manila. Ano ito? Bubuhayin nyo na naman itong Bubuhayin nyo na naman itong pagkalayo-layo na terminal. Layon po ng DOTR na makabuo ng public-private partnership nga po. Gaya nga po daw ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Sabi po ng ahensya, makakatulong ito sa pagpapagaan ng traffic sa NCR. May natukoy na raw po ang ahensya na posibleng lokasyon na naman ng terminal. Yun nga lang, makikitang mabigat sa bulsa ang gastusin para dito. Kaya naman, inaasikaso raw po ng DOTR na makuha ang approval ng National Economic and Development Authority para po sa naturang proyekto. Yung North Terminal, di ba? Dito sa Bukawi, hindi umubre. Pinipilit hindi umubra kasi nga din po yung connectivity wala. So pahihirapan mo na naman yung commute at dadali mo sila doon sa isang lugar na wala naman pong biyahe ng ilang pong mga transportasyon din. Talaga naman Samantala, tiniyak naman ng Energy Department na walang krisis sa enerhiya. Yan nga ay sa gitna ng matinding init na dala ng pinagsabay na tag-init at El Nino. Ayon sa DOE, sapat naman ang supply at reserbang kuryente para sa bansa. Para makaiwas sa krisis, siniguro rin ng ahensya na alam ng mga power generator, system operator at distributors na sumipa na ang demand. Wala rin naman daw nakikita ang DOE na nagbabadyang yellow or red alert. Sa kabila naman yan, paghahandaan pa rin daw ito ng gobyerno. Sa usapin po naman ng tubig, tiniyak po ng Environment Department na walang patid ang supply ng tubig sa Metro Manila hanggang sa Abril 30. Yan nga po'y kasunod ng desisyon na panatilihin po sa 50 cubic meters per second ang alokasyon mula sa Angat Dam hanggang katapusan. Sisilipin daw ulit ang water level sa Angat sa katapusan para po desisyonan kung dapat bang bawasan ang alokasyon sa susunod na buwan ng Mayo. Balak dapat na ibaba ito sa 48 cms kung bumaba sa 195 meters ang water level sa Angat Dam. Sa huling tala naman ng Pag-asa kahapon, umabot na sa 195.85 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mababa po yan kumpara sa higit 196 meters noong Martes. Pero lagpas pa rin ito sa level na basehan dapat ng gobyerno para mabawasan ang alokasyon ng Metro Manila. Sa gitna po naman ng tumitinding traffic sa Metro Manila, pinabibilis na raw po ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkompleto sa railway projects ng gobyerno. Layon daw kasi ng pamahalaan na ilipat at mahikayat ang bugso ng commuters na gumamit ng mga tren para mabawasan daw ang mga bus, jeepney at pribadong sasakyan sa kalsada. Sa ngayon kasi nasa 3.2 bilyong piso kada araw ang nawawala sa ating ekonomiya nang dahil sa matinding traffic. Kapag hindi raw natugunan ang traffic, aabot daw ito sa 9 bilyong piso bawat araw. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.